Paano nagsisinungaling ang mga mapa sa'yo? Hindi lahat ng nakikita mo sa mapa ay totoo. Dahil may ilang mga pagkakataon na napatunayang mali ang ilang mga impormasyon dito. Ang bagay na ito ay nagdudulot ng kalituhan at pagtatalo ng maraming mga bansa. Posible kaya na mali din ng mapa ng Pilipinas? Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang kasinungalingan na itinatago ng mapa. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng i-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Mercator Projection Distortion, Greenland versus Africa. Ang Mercator Projection ay isang paraan ng paggawa ng mapa na nagpapakita ng mundo sa isang patag na anyo. Isa ito sa pinakaginagamit na uri ng mapa, lalo na sa paglalayag dahil madaling makita ang direksyon sa pamamagitan nito. Pero may isang malaking problema dahil hindi nito ipinapakita ang tunay na sukat ng mga bansa at kontinente. Isang magandang halimbawa nito ay ang paghahambing ng Greenland at Africa sa Mercator map. Sa mga mapa na gumagamit ng Mercator projection, mukhang halos magkasing laki ang Greenland at Africa. Pero sa totoong buhay ay napakalayo ng laki ng dalawa. Ang sukat ng Africa ay humigit kumulang 30.37 million square kilometers, habang ang Greenland naman ay may sukat lamang na 2.166 million square kilometers. Ibig sabihin halos 14 na beses na mas malaki ang Africa kaysa Greenland. Sa kabila nito, dahil sa paraan ng pagguhit ng Mercator map, ang Greenland ay nagmumukhang sinlaki o minsan mas malaki pa kaysa Africa. Pero bakit ito nangyayari? Ang dahilan ay ang paraan ng pag-project ng mapa. Sa Mercator projection, ang mundo na bilog ay inilalapat sa isang patag na papel. Upang magawa ito, kailangang palakihin ang mga lugar na malapit sa North at South Pole, habang pinapanatili ang laki ng mga lugar malapit sa Ecuador. At dahil ang Greenland ay malapit sa North Pole, lumalabas itong pinalaki sa mapa, habang ang Africa na nasa gitna ng mundo ay nananatiling halos tama ang sukat o minsan ay lumiliit pa. Ang ganitong pagpapakita ay maaaring magdulot ng maling pagkaunawa sa laki ng mga bansa. Sa tingin ng maraming tao ay parang kasing laki ng Africa ang Greenland. Pero kung ihahambing sa totoong sukat, ang Africa ay napakalawak at may maraming iba't ibang klima at kultura. Samantalang ang Greenland ay isang maliit na isla na halos natatakpan ng yelo. Sa madaling salita, nililinlang ng Mercator map ang mata ng mga tao at binibigyan sila ng maling pananaw tungkol sa laki ng mga lugar sa mundo. Dahil sa problemang ito ay maraming eksperto ang nagre-rekomenda ng paggamit ng ibang klase ng mapa tulad ng Gall-Peters projection na ipinapakita ang mga bansa ayon sa kanilang tunay na sukat. Sa Gall-Peters map ay makikita na ang Africa ay napakalaki kumpara sa Greenland at mas tama ang proportion ng mga bansa sa isa't isa. Ngunit kahit na mas tama ang sukat ay nagkakaroon naman ng ibang problema tulad ng pagpapahaba sa mga bansa, kaya hindi rin ito perpekto. Number 2. Peters Projection Alternative Bias. Ang Peters Projection o tinatawag ding Gall-Peters Projection ay isang klase ng mapa na nagpapakita ng tamang laki ng mga bansa at kontinente. Ginawa ito ni Arno Peters noong 1973 bilang kapalit ng karaniwang ginagamit na Mercator projection. Ang Mercator map ay madalas gamitin pero may problema ito dahil pinalalaki nito ang mga lugar sa malalayong bahagi ng mundo tulad ng Europe at North America. Kaya nagmumukhang mas maliit ang mga bansa sa Ecuador. Dahil dito ay sinabi ni Peters na hindi tama ang Mercator map dahil pinapaboran nito ang mga mayayamang bansa sa North at pinapaliit ang mga mahihirap na bansa sa South. Ipinakilala niya ang Peters projection para itama ito. Sa mapang ito ay ipinapakita ang totoong laki ng mga bansa. Mas malaki ang itsura ng Africa at South America, kaya mas tama ito kumpara sa Mercator map. Pero may problema rin ng Peters projection. Kahit tama ang laki ng mga bansa, nagiging pahaba o iba ang hugis nila sa mapa. Halimbawa, ang mga bansa sa itaas at ibaba ng mundo ay mukhang pinahaba at hindi katulad ng tunay nilang hugis. Dahil dito ay hindi ito laging ginagamit sa paglalakbay o nabigasyon kung saan mahalaga ang tamang itsura ng mga lugar. Samantala, noong inilabas ang Peters projection ay maraming eksperto ang hindi sumang-ayon dito. Sinabi nila na hindi ito ang nag-iisang mapa na nagpapakita ng tamang laki at may ibang mapa na naimbento bago pa ito na may parehong layunin. Kahit may mga pagtutol ay ginamit pa rin ito sa mga paaralan at worldwide organizations para ipakita ang mas patas na images ng mundo.
Ang Peters projection ay naging mahalaga sa pagtalakay kung paano nagsisinungaling ang mga mapa sa atin. Pinapakita nito na ang disenyo ng mapa ay maaaring baguhin ang ating pananaw sa mundo at sa ibang bansa. Dahil dito ay naging mas maingat ang mga tao sa paggamit at pag-unawa sa mga mapa upang makita ang totoong laki at posisyon ng mga bansa. Number 3. United States-centric maps. Ang United States-centric maps ay mga mapa kung saan ang United States ang inilalagay sa gitna. Madalas itong ginagamit sa mga paaralan, opisina at media sa Amerika. Dahil sa ganitong pag-aayos ay nagkakaroon ng maling pananaw ang mga tao tungkol sa laki, posisyon at kahalagahan ng iba pang mga bansa. Karaniwan ay iniisip ng mga nakakita sa ganitong mapa na ang United States ang pinakasentro ng mundo, na maaring magbigay ng maling impresyon na ito ang pinakamahalagang bansa. Isa sa mga pangunahing problema ng United States-centric maps ay ang pagkiling o bias. Dahil nasa gitna ang United States, nagmumukang mas mahalaga ito kaysa sa ibang mga bansa. Ang ganitong uri ng mapa ay maaring magdulot ng ethnocentrism o ang paniniwalang mas mahusay ang isang bansa kumpara sa iba. Halimbawa, maaring hindi mapansin ng mga Amerikano ang laki at contribution ng ibang mga bansa dahil palaging nasa gilid lamang ang mga ito sa kanilang mga mapa. Nagiging limitado ang pananaw ng tao sa mundo dahil iniisip nilang ang United States ang palaging sentro ng lahat. Bukod sa pagkiling, nagdudulot din ng United States-centric maps ng distortion sa laki at sukat ng mga bansa. Karaniwan ay ginagamit sa ganitong mga mapa ang Mercator projection. Bukod dito, ang isa pang epekto ng United States-centric maps ay ang hindi balanseng pananaw sa heograpiya. Dahil nasa gitna ang United States, tila nagmumukhang malayo o hindi gaanong mahalaga ang iba pang mga kontinente tulad ng Asia, Africa at Australia. Maaari nitong baguhin ang pananaw ng mga tao sa mga worldwide issues tulad ng ekonomiya, politika at kalikasan. Halimbawa, maaring isipin ng ilang Amerikano na ang Europe at Asia ay mas malayo sa kanila kaysa sa tunay na distansya nito, na maaring makaapekto sa kanilang interes sa mga pandaigdigang usapin. Samantala, upang malutas ang mga ganitong problema ay may ilang mga alternative sa United States-centric maps. Isa sa mga ito ay ang Peters projection, na nagpapakita ng mga bansa batay sa kanilang aktwal na laki at proportion. Sa Peters projection, ang mga bansa sa Ecuador ay ipinapakita sa kanilang tamang sukat, kung kaya't mas malinaw kung gaano kalawak ang mga kontinente. Ang paggamit ng ganitong klase ng mapa ay makakatulong sa mas balanseng pananaw sa mundo, na nagpapakita na pantay-pantay ang lahat ng bansa pagdating sa laki at kahalagahan. Number 4. Russia's size exaggeration. Ang laki ng Russia sa mga mapa ay madalas na mukhang mas malaki kaysa sa totoong sukat nito. Ang tunay na laki ng Russia ay nasa 17.1 million square kilometers at ito ang pinakamalaking bansa sa mundo. Totoong malaki ang Russia, pero kung ikukumpara ito sa Africa, makikita na mas malaki talaga ang Africa. Sa isang Mercator map ay parang halos kasing laki lang ng Africa ang Russia, pero sa totoo lang ay doble ang laki ng Africa kaysa sa Russia. Isa pang halimbawa ay ang Brazil, na kung titingnan sa mapa ay parang maliit kumpara sa Russia, pero sa katotohanan ay mas malaki ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang dahilan kung bakit ganito ang itsura ng mapa ay dahil mahirap gawing patag ang isang bilog na mundo. Dahil dito ay kailangang baguhin ang laki ng ibang parte ng mapa para magkasya sa papel o screen. Dahil dito ay maraming tao ang nagkakaroon ng maling ideya tungkol sa laki ng mga bansa. Akala ng iba, ang Russia ang pinakamalaking bansa sa lahat, habang ang ibang bansa tulad ng Mexico o Indonesia ay mukhang napakaliit. Sa ganitong paraan ay nagiging mali ang pagkakaintindi ng mga tao sa tunay na anyo ng mundo. Maliban dito, may iba pang klase ng mapa na mas eksakto sa laki ng mga bansa. Halimbawa, ang Gall-Peters projection na nagpapakita ng tamang laki ng mga bansa. Mahalaga na malaman natin na hindi lahat ng mapa ay tama pagdating sa laki ng mga bansa. Ang mga Mercator maps ay ginawa para sa madaling paglalakbay sa dagat noon. Pero kung gusto nating malaman ang tamang laki ng mundo, ay kailangan gumamit ng ibang klase ng mapa. Sa huli, dapat nating pag-aralan kung paano gumagana ang mga mapa upang maiwasan ang maling pagkakaintindi. Hindi natin dapat agad paniwalaan ang laki ng isang bansa base lang sa itsura nito sa mapa. Kung alam natin ang limitasyon ng mga mapa, ay magkakaroon tayo ng mas tamang pananaw sa mundo. Sa ganitong paraan ay malalaman natin ang tunay na laki ng mga bansa, mga kontinente at karagatan.
Number 5. Political propaganda, China's 9-dash line. Ang 9-dash line ng China ay isang halimbawa ng political propaganda na ginagamit sa mga mapa para ipakita na pagmamay-ari nila ang halos buong South China Sea. Matagal na itong issue na pinag-aawayan ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Lumabas ito sa opisyal na mapa ng China noong 1947 at simula noon ay ginagamit nila para ipakita na kanila ang malaking bahagi ng dagat. Sa pamamagitan ng mga mapa ay gusto nilang palabasin na may matagal na silang karapatan sa lugar kahit na tinututulan ito ng iba't ibang bansa at mga international laws. Ginagamit ng China ang kanilang mga mapa sa mga libro, dokumento at iba pang materials para ipakita ang 9-dash line. Dahil dito ay maraming tao ang naniniwala na ito ay totoo. Sa tulong ng mga mapa ay nais nilang ipakita na sila ang may-ari ng mga lugar na may maraming yaman tulad ng langis, gas at isda. Sinasabi ng China na may matagal na silang koneksyon sa South China Sea. Ayon sa kanila, may mga lumang mapa at dokumento na nagpapatunay dito. Pero noong 2016 ay sinabi ng Permanent Court of Arbitration o PCA sa The Hague na walang legal na basehan ng 9-dash line. Ayon sa desisyon, nilalabag nito ang karapatan ng ibang bansa tulad ng Pilipinas ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Subalit kahit sinabi ng korte na walang basehan ng pag-aangkin ng China, ay patuloy pa rin nilang ginagamit ang kanilang mapa para ipakita na kanila ang lugar. Kaugnay pa nito sa mga mapa ng China ay ipinapakita ang 9-dash line na parang bahagi na ng kanilang bansa. Dahil dito ay nagiging mas mahirap ang relasyon ng China sa iba pang bansa. Ginagamit nila ito para palawakin ang kanilang kontrol sa dagat sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artificial islands at pagpapatigil sa mga mangingisda mula sa ibang bansa. Dahil dito ay nagkakaroon ng tensyon sa rehiyon. Bukod sa mga mapa, ginagamit din ng China ang media para palakasin ang kanilang propaganda. Sa mga palabas sa TV, social media at balita ay pinapakita nila na ang 9-dash line ay bahagi ng kanilang kasaysayan. Ginagamit din nila ang kanilang pera para impluwensyahan ng ibang bansa at makuha ang kanilang suporta sa pamamagitan ng investment at financial support. Para naman sa mga bansang tulad ng Pilipinas, mahalaga na ipakita ang tamang impormasyon tungkol sa South China Sea. Kailangan nating ipaglaban ang ating karapatan at labanan ang maling impormasyon na ipinapakita ng China. Number 6. Territorial disputes, Kashmir on Indian versus Pakistani maps. Ang Kashmir ay matagal nang pinag-aawayan ng India at Pakistan mula pa noong 1947. Nung naghiwalay ang India at Pakistan, ang Kashmir ay binigyan ng pagpipilian kung sasama ito sa India o Pakistan. Ang hari ng Kashmir na isang Hindu ay gustong manatiling malaya kahit karamihan sa mga tao doon ay Muslim. Pero dahil sa kaguluhan ay humingi siya ng tulong sa India at pumayag na sumama dito kapalit ng proteksyon. Mula noon ay parehong sinasabi ng India at Pakistan na kanila ang Kashmir. Pero sa totoo ay may kanya-kanyang kontrol ang dalawang bansa sa ilang bahagi nito. Ang tinatawag na line of control ang naghihiwalay sa mga lugar na hawak ng India at Pakistan. Madalas rin na nagkakaroon ng away at problema dahil hindi sila magkasundo kung kanino ba talaga ang Kashmir. Sa mga mapa ay makikita ang malaking pagkakaiba sa sinasabi ng India at Pakistan. Sa mga mapa ng India ay ipinapakita na ang buong Kashmir ay bahagi ng kanilang bansa, kahit na may mga lugar doon na hawak ng Pakistan at China. Ngunit noong 2016 ay gumawa ang India ng batas na nagpaparusa sa mga nagpapakita ng maling version ng kanilang hangganan sa mapa. Sa kabilang banda ay ipinapakita naman ng mga mapa ng Pakistan na ang buong Kashmir ay kanila. Dahil dito ay maraming tao ang nalilito kung kanino ba talaga ang Kashmir. Gayun din naman noong 2019 ay inalis ng India ang espesyal na katayuan ng Kashmir. Dahil dito ay mas lalo pang lumala ang tensyon. Maraming tao sa Kashmir ang hindi sumang-ayon dito at nagprotesta. Ang Pakistan ay hindi rin natuwa at nagpatuloy ang hindi pagkakasundo ng dalawang bansa. Sa ngayon ay napakahigpit ng seguridad sa Kashmir at maraming mga patakaran ang ipinapatupad para kontrolin ang galaw ng mga tao. Number 7. Europe's exaggerated size in old maps. Noong unang panahon ay makikita sa mga lumang mapa na mas malaki ang Europe kaysa sa totoong laki nito. Isa sa mga dahilan nito ay ang Mercator projection, na isang paraan ng paggawa ng mapa na ginawa ni Gerardus Mercator noong 1569.
Ginawa ang ganitong mapa para sa paglalakbay sa dagat dahil itinutuwid nito ang mga linya ng latitude at longitude. Pero may problema ito dahil pinapalaki nito ang mga lugar na malayo sa Ecuador tulad ng Europe at pinapaliit naman ang mga lugar na malapit sa Ecuador gaya ng Africa. Bukod sa maling sukat ng mapa ay may dahilan din na may kinalaman sa kultura at politika. Noong panahon ng colonialism ay gusto ng mga taga-Europe na ipakita ang kanilang bansa bilang pinakamalaki at pinakamahalaga sa mundo. Tinatawag itong Eurocentrism o ang paniniwala na ang Europe ang pinakasentro ng lahat ng bagay. Dahil dito ay ipinapakita sa mapa na mas malaki ang Europe kaysa sa ibang lugar. Noon ay wala pang makabagong technology para sukatin ang laki ng mga bansa. Umaasa lang ang mga gumagawa ng mapa sa mga kwento ng mga manlalakbay at sa sukat mula sa lupa. Dahil hindi laging tama ang mga impormasyon, ay nagkaroon rin ng mga maling sukat sa mapa. Pero sa paglipas ng panahon ay napansin ng mga eksperto ang mga pagkakamali sa ganitong klase ng mapa. Kaya gumawa sila ng iba't ibang paraan para maging mas tama ang laki ng mga bansa. Isa na dito ang Gall-Peters projection na nagpapakita ng mga bansa ayon sa kanilang tunay na laki. Pero kahit tama ang laki ay nagiging kakaiba naman ang hugis ng mga bansa dito. Sa ngayon ay may mga website na nagpapakita kung gaano talaga kalaki ang isang bansa kapag inilipat ito sa ibang bahagi ng mapa. Malaking tulong rin ito para makita ng mga tao ang totoong laki ng mga bansa at hindi na magkamali sa pag-intindi ng mga mapa. Number 8. Elevation Exaggeration. Himalayas on Physical Maps. Ang elevation exaggeration ay isang paraan na ginagamit sa paggawa ng mga mapa kung saan pinalalaki ang taas ng mga bundok at lambak kaysa sa totoong sukat nila. Ginagawa ito para mas madaling makita at maunawaan ang itsura ng lupa, lalo na sa mga lugar tulad ng Himalayas na may matataas na bundok at malalalim na lambak. Sa mga physical map ay makikita na parang sobrang taas ng mga bundok pero sa totoong buhay ay hindi ito ganun katarik. Halimbawa, ang Mount Everest na may taas na 8,848 meters ay kadalasang ipinapakita sa mapa na mas mataas pa para maging mas malinaw ito sa mata ng mga tao. Samantala, ginagamit ang ganitong paraan para tulungan ang mga tao na mas madaling makilala ang matataas at mabababang bahagi ng isang lugar. Kapag tinitingnan ang isang mapa na may elevation exaggeration, ay madaling makikita kung aling bahagi ang bundok at kung saan ang patag. Nakakatulong rin ito sa mga nag-aaral ng geography at sa mga nagbabalak na pumunta sa mga bundok gaya ng mga hikers at manlalakbay. Sa pamamagitan rin nito ay mas nagiging kapansin-pansin ng mga detalye ng lupa. Pero kahit nakakatulong ito, ay minsan nagiging sanhi rin ito ng misunderstanding. Dahil sa sobrang laki ng pagpapakita sa taas, ay maaaring isipin ng ibang tao na mas matarik o mas delikado ang isang lugar kaysa sa tunay nitong itsura. Halimbawa, kung titingnan mo ang mapa ng Himalayas, ay maaaring isipin mong halos imposible itong akyatin. Pero sa totoong buhay, ay may mga daanan na hindi kasing tarik ng nakikita sa mapa. Sa kabila nito, ang elevation exaggeration ay isa sa mga paraan kung paano niloloko ng mapa ang mga tao. Hindi ito ginagawa para manlinlang, kundi para lang gawing mas madaling intindihin ang mapa. Kaya lang, kung hindi alam ng tao na pinalaki lang ang taas sa mapa, ay maaaring magkaroon sila ng maling idea sa totoong itsura ng mundo. Kaya mahalaga na kapag gumagamit ng mapa, ay isipin natin na ang mga ipinapakita dito ay maaaring hindi eksaktong kapareho ng tunay na anyo ng lugar. Number 9. Antarctica Stretching Effect. Ang Antarctica Stretching Effect ay isang halimbawa kung paano maaaring magmukhang mali ang laki at hugis ng Antarctica sa mga mapa. Nangyayari ito dahil ang mundo ay bilog, pero kapag inilalagay ito sa isang flat map, ay may mga parte na lumalabas na mas malaki o mas malapad kaysa sa totoong sukat nito. Samantala, sa Mercator map, ang Antarctica ay mukhang napakalaki at mahaba. Ito ay dahil sa paraan ng paggawa ng mapa kung saan ang mga lugar na malapit sa itaas at ibaba ng mundo ay hinihila o ini-stretch para maayos ang pagkakagawa ng mapa. Kaugnay pa nito, nangyayari ito dahil sa mga latitude lines sa mapa. Ang latitude lines ay mga guhit na humahati sa mundo ng pahorisontal. Habang papunta sa hilaga o timog ng mundo, ay nagiging mas malapit ang mga guhit sa totoong hugis ng globo. Pero sa isang flat map, ay kailangang i-stretch ang mga linya para magkasya ang buong mundo. Dahil dito ang mga bahagi tulad ng Antarctica ay nagmumukhang mas malaki kaysa sa tunay nitong laki. Sa katunayan ay may iba pang uri ng mapa na sinusubukang ayusin ang problemang ito. Isa na rito ang azimuthal equidistant projection
na nagpapakita ng mundo mula sa isang midpoint papunta sa lahat ng direksyon. Sa ganitong mapa ay mas tamang ipinapakita ang laki ng mga kontinente, pero hindi pa rin ito perfect. Sa ibang mapa naman tulad ng Robinson projection ay mas pinipilit na gawing tama ang laki ng mga kontinente. Kaya lang nagmumukhang bilog ang mundo sa gilid ng mapa. Karagdagan pa dito, mahalaga rin na maunawaan natin na ang mga mapa ay hindi eksaktong nagpapakita ng tunay na hugis at laki ng mga lugar sa mundo. Ang Antarctica stretching effect ay isang halimbawa kung paano maaring magkaroon ng maling impresyon ng mga tao dahil sa paraan ng paggawa ng mapa. Ang pag-aaral tungkol dito ay makakatulong din sa atin na maging mas maingat sa paggamit ng mga mapa at hindi basta-basta naniniwala sa nakikita natin. Mahalaga rin na piliin ang tamang uri ng mapa depende sa pangangailangan, lalo na kung may kinalaman sa sukat at distance ng mga lugar. Number 10, misleading distance perception, US and Europe proximity. Ang mga mapa ay ginagamit natin upang malaman kung saan matatagpuan ang iba't ibang lugar sa mundo. Pero minsan, ang mga mapa ay nagdudulot ng maling akala tungkol sa distansya at laki ng mga lugar. Isang halimbawa nito ay ang pagitan ng United States at Europe. Kapag tinitingnan natin ang mapa, ay parang malapit lang ang Europe sa US. Pero sa totoong buhay, ay mas malayo ito kaysa sa iniisip natin. Ang dahilan nito ay ang paraan kung paano ginagawa ang mga mapa, lalo na ang tinatawag na Mercator projection. Sa ganitong klase ng mapa, ang mga lugar na nasa malayong bahagi ng mundo, tulad ng Europe, ay nagmumukhang mas malaki at mas malapit kaysa sa totoong laki at distansya nito. Sa paggawa ng mapa ay sinusubukan ng mga eksperto na ilagay ang hugis ng bilog na mundo sa isang patag na papel. Sa prosesong ito ay kailangang i-adjust o baguhin ang sukat ng mga lugar upang magkasya sa papel. Dahil dito ay nagkakaroon ng pagbabago sa tamang laki, hugis at distansya ng mga kontinente at bansa. Bukod sa map distortion ay nagkakaroon din tayo ng tinatawag na mental map o sariling pananaw natin kung paano natin iniisip ang hitsura ng mundo. Dahil sa paulit-ulit nating paggamit ng mga karaniwang mapa ay nabubuo sa isip natin ang maling posisyon ng mga lugar. Halimbawa, marami ang nag-aakala na ang South America ay nasa ilalim lang ng North America, pero sa totoo, ang malaking bahagi ng South America ay nasa silangan ng Florida. Sa kabila nito, ang mga mapa ay hindi lang basta larawang nagpapakita kung saan ang mga bansa at lugar. Minsan ay may mga intensyon o layunin din ng gumagawa ng mapa. Ang mga gumawa ng mapa ay maaaring piliing ipakita ang ilang bagay at itago ang iba. Halimbawa, ang paggamit ng iba't ibang kulay at sukat sa mapa ay maaaring makapagbigay ng maling impormasyon sa tumitingin. May mga mapa rin na nagpapakita ng isang bansa na parang napakalaki. Pero sa katotohanan, ito ay mas maliit lang. Ganito rin ang nangyayari sa pagitan ng US at Europe kung saan lumalabas na mas malapit ang dalawa kaysa sa tunay na distansya.